Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Abante, nanawagan sa mga magnanakaw, magsisi na kayo. Mariing nanawagan si pastor. Actually, hindi lang pastor ito, bishop Pastor Bishop Benny Abante, kinatawan ng 6th District ng Maynila at chairperson ng Committee on Human Rights, sa mga aniyay magnanakaw sa kaban ng bayan na magbago at magsisi na habang may panahon pa. Wow! Ang galing, di ba? Sa kanyang privilege speech sa Kamara nitong Martes, Enero 27, 2026. Iginit ni Abante ng usapin ng katiwalian lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura ay hindi lamang isyong legal kundi usaping moral at pananagutan sa Diyos at bayan. Inaanyayahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na due process bago dumating ang kanyang paghukom dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sundin natin ang tawag ng Diyos bago maging huli ang lahat. Wow! Ayon kay Abante, malinaw ang panawagan. Hindi pa huli ang lahat kung handang magbago, magsisi at ituwid ang mali. Kabilang ang pagbabalik ng anumang pundo na kinuha sa taong bayan. Nananawagan ako ngayon sa mga nagkasala sa pagnanakaw sa taong bayan. Magsisi kayo! Magsisi! Parang sa presidente, mahiya naman kayo! Tingin ng presidente, wala siyang kinalaman sa nakawan sa flood control. Kaya sabi niya, mahiya naman kayo. Pumalakpak naman yung mga... Ano yung pumalakpak? Hindi sila kasama sa nagdispal ko sa flood control. Pumalakpak sila eh. Sino ba yung mga nagsabi? Mayor Magalong, I think, sina Senator Lacson no, na mga ipokrito. Yung mga pumalakpak. Lakpak. Oh. Yan, Pangulo yan ha. Ito naman ngayon, Bishop Pastor Abante, ito, opinion ko lang ito ha. Tingin niya sa sarili niya para sila sa Pangulo eh. Wala silang kinalaman sa nakawan. Wala silang, malinis sila, di ba? Malinis. Magandang ginagawa nila, presidente at itong pastor, bishop, congressman Abante. Kaya nananawagan, magsisi na kayo. Well, tama naman. Lahat tayo dapat magsisi kasi lahat tayo ano ito? Makasalanan. Lahat tayo magnanakaw. Kailangan natin ng patawad. So, ibang bagay naman yon. Kailang pagdating dito sa flood control, sino ang tinatawagan ni Congress Abante? Mga kasamahan niya sa Kongreso siguro, ano? So, sino kaya ang mga malilinis dyan? Sino naman yung may ninakaw? Yung si Congressman Libeste, hindi naman siya santo, ano? Kaya lang, believe ako, dahil bagong pasok pa lang, makikita ko na yung ibang-ibang style. Pero mo, hindi siya tumatanggap ng sahod sa Kongreso. Hindi niya tinatanggap yung office budget. Public service. Sana dadami ang katulad ng kay Congressman Libeste. I don't know kay Congressman Abante kung anong tingin nyo sa kanya. Sama dadami rin ang tulad niya na congressman na malinis, nag-preach ng Word of God, nananawagan ng pagsisisi. Ang tanong, may naniniwala ba sa kanya?
Yun naman ang tanong eh. Madali yung mag-preach. Madali yung mag-preach. Ang mahirap, may naniniwala ba sa iyo? Ito, tingnan natin ang people who reacted. 1,100 ang nag-react, 1,000 ang tumatawa, 103 lang ang nag-like sa kanyang pahayag, 42 ang galit. Anong ibig sabihin? 90%, tama ba? Hindi lang, sobra. Kakaunti. 99% ang hindi naniniwala, tinatawanan siya. Ang ganda yung mensahe niya eh. Kaya lang, ang tanong is, may moral ground ba siya na manawagan na dahil ba pastor siya, dahil ba kilalang bishop na siya, yeah, pwede siyang magsabi. Anybody can say, but yung bigat ng salita mo, yung dating, may dating ba? Kaya dito, ang dating, mahinang dating. 1,100 ang nag-react, 1,000 ang tumatawa, 100 lang nag-like. O, basa tayo sa mga basa tayo sa mga comments. Dario Salopan, los nimo, pakaaron ingnon po, impostor ka. Binabasa ko lang mga comments ha. G.I. Ibasco, magsisi na rin yung hindi nanalo pero nakapwesto. Hindi siya pinangalanan, kailang may kongresista, talo sa eleksyon, kailang siya pa rin ang nakaupo. Sino kaya yon? Bobby Macol, you are one of them. Celes de la Cruz, si Abante ang unang nagnakaw ng boto, kaya magsisi siya dapat at umalis sa pwesto. Fortunato Bukia, maganda po yan, Sir Abante. Ang hirap tawagin ko siyang congressman. Hindi naman kasi yan nanalo. Kung pastor naman, wala eh. Sir, Abante na lang. Maganda po, Sir. Panawagan ninyo o preaching nyo. Kayo po ang modelo, Sir Abante. Gawin nyo yung ginawa ni Zacchaeus na mababasa nyo sa Biblia. Zacchaeus, yung tax collector. Nagsisi siya. Inamin niyang makasalanan siya at binalik niya yung mga Yan ang tunay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni si Auntie ang matagaano gyero nga dako kayang pasalamat. Dako nang kay naabutang kay sen kuan. Salamat kayo dagpaayo sa among pagkuan. Muna ni ang balay ni Auntie nga mga buslot na. Luag na gid kayo ang Salamat gid mi kay mailisan gid buslot. ni among atok kay wa tigini So, gato. luoy na gid kayo silang Auntie So tungod sa kidugayon, daga na kay mga buslot ang iyang balay. So mo ni ang ilang kahimtang nga tuluan na gid kay sila kung muulan. So diri sila ang tinagpuyo unang ilang mga gamit. Karon Ante, unsa imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kayo kay gitagaan ni Dulce nakatok nami. Yung makuan na di ni gaulanan. So madili na mo ulanan. So pila na dili ka tuig Ante ang imong balay? Tinga katuig. Pila Ante? 20 katuig. So 20 na ka tuig. Naka-eskwela Ante? Na kuan grade 8 og grade 6. So si Ante na siya is mga estudyante. So pila na imong edad Ante? 48 na ako. So 48 na. So nganong kuan man kanang ang inyong atop Ante mga buslot naman kaayo?
tungod lang ni sa nadugay na bangasin. Tungod ni sa among kalisod nga kuan So unsa gyud ay yung panganabuhian ante? maestra. So maisra so mag-uuma lang mo. Umaran. Oh, so si ante mag-uuma sila. So ang ilang kahimtang luin og lisod gyud kaayo kayo mga buslot na kayo ang ilang yero. So Daghan salamat sa Ginoo sa nagtabang. sige ante, salamat pod.